Yo! What's up sa mga pinagpalo? What's up mga kagubing? So for today's video, we're gonna review this Victor Air Shuttle. And today, nasa dagat tayo. Yan, as you can see. And today, I'm with my co-varsity player in college, Ed Molina Tibidad. So yan, we're gonna review this. So maglalaro kami ng badminton using this. And syempre, sa tagal din naming naglalaro ng badminton, alam na namin yung pakiramdam ng normal na shuttle. And this is air shuttle, sabi niya dito, the new outdoor game. So we're gonna compare this sa normal na shuttlecock, which is an indoor game naman talaga ang badminton. Pero well, let's see mamaya kung ano ang sa tingin namin. Ikuzu! Niya. So from bottom, which is yung cork niya, is yung shape niya is gaya sa dati, but yung base niya is parang golf ball siya. Then ang pinaka noticeable dito is yung kanyang feather, supposedly. Ayan. So yung dati from dito hanggang dyan, yung parang strainer niya dyan, ganyan siya dati, yung mga shuttlecock na naunang version. Then itong aero shuttle natin is sa taas lang siya. So yung nasa 1/3 lang ng total height nito, yung parang strainer niya. Service, we've mentioned kanina na pag sinaservice siya through backhand serve, medyo malakas pa rin siya. Nakahangin pa rin siya. Nakahangin. So, pag compared sa sa normal na feather na shuttlecock, pag sinervice natin yun, kontrolado natin to the point na Alam mo lang, kung saan siya pupunta. hanggang doon lang, sa point na yun yung gusto mong puntahan. Pero Then, this one, hindi mo pa siya ganun kapwersa, pero sobrang lakas na niyang service. service. Then, yung isa naman is forehand serve. So, pag forehand serve, expect natin yung bola natin is nasa pupunta sa pinakalikod ng court. For example, nasa indoor tayo. But this one, since we're dealing sa hangin, yes, pag pinorehand serve natin siya, ang tendency niya is imbis na dediretso siya pababa. Mag-i-stop siya, like sa kalahati lang. Then, from that point, sa kalahati ng banda, then yung hangin na yung magpre-prevail sa kanya, at ihahangin siya pagilid sa direksyon, patungo sa direksyon ng hangin. Sa lugar natin ngayon, hindi naman ganun kalakas yung hangin, sakto lang siya. But we make sure na may hangin pa rin talaga dahil nga yun talaga yung purpose nito, which is an air badminton shuttlecock. An outdoor game. Pang outdoor siya. Outdoor siya. So sa smash naman, pwede siyang smash. Pero yung weight niya is medyo Mas mabigat than sa the normal shuttle. yes. So ang tendency nito is nararamdaman mo yung vibration niya dito sa string, and syempre yung string natin may tension to, medyo matigas siya. So pag pinalo mo ng Pag pinersa mo ng at pinersa, ang tendency nito is mag-snap. Yeah. Pinakita lang sa perfect.
So sa mga drive, yun, dun siya medyo ayos lang. Yung hindi mo siya ganun may compare sa ano sa normal na shuttlecock which is feather kasi pag drive mo siya talagang mabilis naman siya and yung level niya is nasa eye level, so ganun yung level ng drive natin. So ang ano doon, yung hangin is hindi niya masyadong inaapektuhan etong shuttle na to. And hindi siya talaga pang tournament, as in pang palo-palo lang, like for fun only. So kung may mga family gatherings kayo outdoor and may malawak kayong span of time and wala kayong pangtanggal ng boredom, you can bring your rackets and your air shuttle, then play on the outdoors kung saan man may open spaces doon. I think this is the first version and marami pang next generation na version ito. So far, so good. So, kung outdoor ang pag-uusapan, yung hangin na gusto nating tanggalin na nakakaapekto sa shuttlecock natin is talaga namang na tutulungan niya na hindi maapektuhan itong shuttle na to, but may limitations. Siguro may certain wind speed lang ang kaya niyang i-resist. Guys, yung price pala nito is nasa 650 na binili ko. 3 And pieces siya. 3 piraso. So, medyo napakamahal. Nasa around 200 something yung presyo nito. But, it's plastic. Mas matagal ang buhay nito than feather. Siguro, pwede na to 2 years mong gamitin. Maganda na rin siya. Basta wag mo lang palu-paluin dito. Kasi ito yung critical part niya. Medyo soft siya. Yan, foldable. Pero sa baba matigas din. Ayan to. Ito napakatigas. It's like a solid plastic na compare sa mga normal shutter natin which is cork. Ayan, napakatigas. And see, hindi mo siya ma-press. Considering na for outdoor activities to, 10 is being the highest, how would you rate this shuttlecock? I'm going to 8. 8? Okay. So, Okay na rin siya. siguro sa akin nasa since ito pa lang yung technology ng shuttlecock na nag-i-exist ngayon and nagawa niya naman kahit pa paano yung purpose niya na for outdoor, siguro nasa 9 ako. Pero yung price, considering the price, siguro I'll go for 7. I'll go for 7 na lang kasi medyo costly pa rin siya. So yun guys, dito na nag-e-end ang ating review sa air shuttle na to. And Edma, anong masasabi mo? Hit subscribe and then click the bell button for notifications. And Yeah. yun lang guys. Peace out. Bye-bye.